Magandang oras mga ka-good news. Ito ngayon ang update tungkol kay Bamban Mayor Alice Gu Huaping. Saan nga ba ito nagtatago ngayon? Well, narito ang ulat galing sa Frontline, Cheryl Kusim. Apat na bagong testigo ang iniharap sa Department of Justice kaugnay sa reklamong human trafficking laban kay Mayor Alice Guo. Pero ang alkalde no-show pa rin. Nasa front tayo ng balitang yan. Si Rainiel Pawi. Walang show. Wala ni Anino ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang sumipot sa Department of Justice kanina para sa ikalawang preliminary investigation ng DOJ sa reklamong human trafficking na kinaharap niya at ng iba pang akusado. Ito ang ginagrabe na charges sa kanya, ang human trafficking. Katulad dito kay Kibuloy. Kaya ang susunod dito, sigurado, warrant of arrest. Or baka ay masahol pa sa ibibigay na itong terms sa pagkabilanggo kaysa kay Kibuloy, yung disappointed na ngayon na son of God. At itong si Alice Guo naman ay ito yung pinakapain bali ng gobyerno natin para makilala pa ang ibang mga taong nasa likod ng pugo at nasa likod ng sindikato. Well, ito merong apat na naman na testigo about sa human trafficking ng grupo ni Alice Guo at meron lang akong napansin sa katulad nito na apat na beses na siyang pinatawag sa Senado at hindi sumipot, incontempted na siya diyan. Kaya pwede nang arestuhin. Kaya nga naglabas na ng warrant of arrest ang Senate pero hindi pa rin ito sumipot at ang sabi ng karamihan ay nasa China na daw, bumalik na. Alam naman natin na mayroong safe exit ang mga Chinese na ito pagdating sa dito sa ating labasan sa bansa. Kasi hindi naman lahat dumadaan talaga sa airport. Ang backdoor natin na sinasabi na backdoor ay itong dito sa lower tip of Mindanao. Okay, yung sinasakyan dyan ay mga speedboat, mabibilis na bangka na inter-island hopping. Ibig sabihin ay palukso-lukso sa bawat maliliit na isla, iba na naman yung sasakyan para pagdating doon sa Sabah ay hindi mahalata na siya ay foreigner in check kasi ang sinasakyan niya ay mga pangkaraniwan na pumpboat. Kaya yan, naniniwala ako naroon na yun sa China kung saan safety siya doon at baka nagkikita pa sila doon ni Kibuloy kasi alam natin na yung isa sa mga likod yan ng mga ganyan na mga pagkakawala nila at paglisan sa bansa ay meron talagang matataas na ranggo sa gobyerno na nasa likod nila para makatakas itong mga ito. Okay, itong dalawang personahe. Okay, balik tayo sa balita. Ngayong araw dapat nakatakdang maghain ng counter affidavit ang alkalde. Pero mga abogado niya lang ang nagpakita. Wala na. So wala po si Mayor Guo at yung mga Chinese na mga akusado, sila Wala na Lin yan. Baoying, Xiang Ruijin at saka Wang Ziyang. So wala po nakapag-submit sa kanila ng kanilang counter affidavit. Sa isang pahayag una ng sinabi ng alkalde nitong nakaraang linggo na handa niyang harapin ang mga binabatong reklamo sa kanya sa tamang forum. Ito dito natin makikita na talagang liar ito. Bakakon sa Bisaya itong si Alice Guo kasi sabi niya ay susurrender siya, magpapakita. Ngayon hindi na kasi talagang mapahiya siya sa Senado kasi kumpletong-kumpleto na yung mga ebidensya na talagang magtutulak sa kanya patungo sa kanyang selda. Kaya kahit sino basta may pagkakataon ay tatakbo at magtago. Katulad na lamang ng the disappointed son of God. Saan na ngayon? Pero, ang hindi maganda diyan, okay lang kay Gu Huaping kasi kung nasa China na yan, ay balik na sa kanyang pamilya at mahirapan na tayong puntahan siya doon kasi communist China. Pero itong si Kibuloy ay nawalan na ng kaligayahan kasi tago na lang at kung saan man siya ngayon, kung nasa China ay hindi siya at home na maninirahan sa China. Dito siya at home kasi meron siyang palasyo. Dito sa Pilipinas, mayroong kingdom. Kingdom o condom ba yon yung ginagamit niya sa mga minors. Okay, so
Eto, tapusin natin tong frontline balita. Kaya ba natuloy ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kanina? Bakit no-show pa rin si Mayor Alice? Now, this is the proper forum, no? Dapat pumunta po siya rito para Dapat. i-presentan yung kanyang counter affidavit at i-subscribe niya. Pero yun nga, nakakalungkot, wala pa rin po siya ngayon. Kahit hindi pa rin nagpapakita ang alkalde, desidido ang PAOK na ituloy ang asunto. Kanina may 4 silang bagong testigo na iniharap sa DOJ. Itong kaso na nilabas ng PAOK kontra kay Alice Goo, kapag nanalo ang PAOK, mapunta sa gobyerno lahat ng pag-aari ng mga Pugo Syndicate na ito. At maganda yan dahil bilyones ang gastos ng mga boss ng Pugo para magpatayo ng mga buildings at iba pang mga infrastructure dito sa Pilipinas. Katulad na lamang sa tinatawag na Pugo City or Pugo Island sa Banban, ay isang isla na parang syudad tingnan. So ang development doon ay bilyon-bilyon. Kaya kung mapunta yan sa gobyerno, ay malaking pera na rin yan at malaking pakinabang. Okay, punta tayo sa ibang balita. At dito naman sa balitang ito, hatid sa atin ng Tele Radio Serbesyo, Loris at Wing Gatchalian ay nag-uusap tungkol sa kung anong kinalabasan ng kaso ni Alice Goo at ng Pugo. Atin pakinggan. Nung mga criminal groups na nag-operate ng Pogo na yan? Hindi, Doris. Tutuloy namin yung aming investigasyon dahil una-una si Alice Guo or si Guo Huaping ay nagtatago pa at hindi kami titigil hanggat mahuli siya. Pangalawa, yung mga mastermind nitong mga Pogo na ito kailangan ma-identify mabuti. Tama, At tama. doon sa initial findings ng committee may mga political links rin. So titingnan rin namin yung mga ganun na anggulo. Marami talaga, marami diyan. Kahit sa Senado ay merong protektor ng mga tao na yan, ng mga chiko na yan na nasa Pugo. Sa Congress ay meron din, lalo na diyan sa lalo na yung mga mayor, di ba? Yung mga mayor ng lugar ay talagang konektado yan. Kasi paano makapagpatayo, makakuha ng permit ng negosyo kung hindi konektado yung mayor. Kaya ito, ngayon, kinakabahan na itong mga mayor na ito na nandyan kung saan nariyan ang mga Pugo hub sa kanilang nayon. Kasi konektado sila dito sa investigasyon ni Wing Gatchalian. Opo. Importante kasi hindi yung raid o yung pag-ban. Importante rin na makasuhan at makulong itong mga mastermind. Opo. Sen, meron pa rin kayo naka-schedule na hearing at nagparamdam po ba si Mayor Go na sisiputin niya yung hearing na yan? Sa akin wala akong nakukuhang paramdam. Wala. Pero Wala balita na. ko kay Senate President ay nagpadala Buhay pa siya eh. ng sulat, parang excuse letter kung bakit hindi siya makakapunta. Buhay pa yan kaya hindi nagparamdam. Kung patay na, ayun, ang kaluluwa, magpaparamdam yan. Naroon na yan, nandun na sa kanyang pamilya at China. Nabanggit sa akin ni SP Escudero kahapon na nakatanggap, bago lang, no? Kahapon ng hapon nakatanggap siya ng letter. At yung letter ay parang excuse letter lang. Walang bago na sinabi, no? Ano raw sabi? Anong excuse daw niya? Sinabi lang niya na hindi naman niya winawalang respeto ang Senado. Sinabi lang niya doon na hindi naman niya intention baliwalain ang proseso at ang batas. Delaying tactics lang ito, delaying tactics ni Alice Goo para sabihin na nandito pa siya sa Pilipinas. Kaya nag-i-issue siya, naglalabas siya ng mga speech niya na recorded. Pero ang totoo niyan, parang kay Kibuloy lang na nagpapakita pa si Kibuloy ng mga video, pictures na narito pa siya sa Pilipinas. Pero yun pala ay lihim na sumakay ng mga kumpit o itong mabibilis na pump boat dyan sa Tawi-Tawi papuntang Sabah, the backdoor ng mga backdoor yan, labasan yan ng mga wanted dito sa Pilipinas. Yung si Tebes nga, diyan din dumaan eh. At kapag makarating na sila ng Sabah, diyan Malaysia, ay malaya na silang lalabas diyan. Papunta, babalik sa China. Kaya yan,
the back door of the Philippines ang tawag dyan. Pero wala naman siyang sinabi no kung pupunta siya o hindi. Kaya nasabi ko nga kay Senate President yesterday, pagpapatuloy namin yung pagdinig at makikipag-coordinate kami at paparsahin namin yung mga enforcement agencies para mahuli siya. Ang maganda diyan ay itulad nyo kay Kibuloy na mayroong patong sa ulo. Halimbawa, Alice Guo, 20 million pesos. Di, parang luto na yan, marami ang tataya dyan. At yung ganyang mga kasabuat, 10 million pesos ang bawat ulo. Kapag ganyan, marami talagang magtuturo dyan. Marami ang magiging hudas sa kanila. Kasi mukha naman talaga silang hudas, demonyo. Kaya hudasin din sila ng mga alipuris nila. Yung ang maganda, may patong talaga yan sa ulo. Kasi meron talagang magtuturo dyan. No, dahil importante na dumalo siya at respetuhin ang ating proseso. Nandito pa raw po, Tama. Senator. Wala na. Wala akong confirmation na talagang masasabi natin nandito o wala siya nandito. May teorya kasi ako, meron silang final na Supreme Court case at hihingi sila ng TRO laban dito sa arrest order ng Senado. Ang teorya ko kasi inaantay niyang lumabas yung decision niyan bago siya lalabas. Oo. Tama. Whether nandito siya o hindi, no? So inaantay niya yan. Pero ako naniniwala ako na mananaig ang Senado dahil yan ang proseso natin. Tama, magaling talaga to si Wing, no? Yun ang ang magandang move ni Alice na kapag lalabas yung judgment ng korte na pabor sa kanya, pero paano papabor sa kanya? Kontra siya ng presidente ngayon. Kasi siya ay alaga ng former president. Kaya si Bongbong Marcos pinapahuli ang mga yan. Ngayon, paano magkaroon ng inclination na si Alice Guo Huaping ay palabasin na inosente or walang kasalanan? Hindi mangyayari yon. Ang mangyayari dyan, talagang kulong yan. Aarestuin yan. Kaya yung mga niya, attorney na nagpapalabas ng mga TRO na yan, nagpa-process ng mga TRO, yan ang dapat ikulong kasi mga liar yan. Hindi nila sinabi na nakaalis na si Alice Guo at naroon na sa China. At pinapalabas ng delaying tactics yan pinapalabas ng mga attorney ni Alice Guo na narito pa sa Pilipinas at nagkasakit daw. Grabe naman yan. Dapat mayroong batas ang ang ating gobyerno ng Pilipinas sa konstitusyon. Meron ding batas na pwedeng makulong ang mga attorney na sobrang liar, na katulad ng mga attorney ni Alice Guo. Kasi dapat hindi nila kinakabiran yan Dapat kung alam nila na nasa China, sabihin nila na umalis na. Wala na. Gumagawa pa rin sila ng TRO kahit wala na dito si Alice Guo. Yan ang totoo. Kaya dapat ikulong yung mga attorney na yan Kasi sila yung accessories to crime. Kaya nakalabas si Alice Guo kasi palaging sinasabi nila na narito pa sa Pilipinas at haharap pa daw sa Senado. Kaya malaking kalukuhan. Talagang niloloko ni Alice Guo lahat, pati yung Senado. Pero there is going to be another hearing on the 29th, right? Oh. 29 ba? Correct. 29. So malay mo between now, the 23rd and the 29th, malay mo magpakita naman si Mayor Guo. Hindi Ang na. takot siguro kasi niya, Senator, pag nagpakita siya, hindi na siya makakalabas ng Talaga. Senado dahil talaga Captured na siya. diditinin na po siya. Naalala nyo yung si Aguila, yung sa Socorro, yung parang maliit din na Kibuloy style na ganun din, ginagamit yung mga minor de edad na sex partner, ganyan. At kung ano-ano pang mga style na ala Kibuloy din, kasi idol na si Kibuloy. Di ba yung si Aguila, 2 sesyon lang yung sa Senado, pagkatapos ng pangalawang sesyon, walang naniniwala sa kanya, kulong kaagad sila. Di ba? Kinulong kaagad yan sa Senado mismo. At ngayon, wala nang balita kung nakalabas o hindi. Wala nang publicity. Kaya yan din ang mangyari kay Alice Guo. Bakit pakawalan mo pa? Lalayas yan At malaking isda yan. At maraming alam yan. Pwede nang isiwalat kung sino man yung mga kasama niya na mga the big boss sa the Pugo Hub dito sa Pilipinas.
Importante yung proseso eh. Yan ang proseso na nakasaad sa ating saligang batas eh. At kami naman pinapatupad lang natin yan at dapat dumalo siya at Dapat. magsabi siya ng totoo. Kasama rin sa proseso natin, of course, magsabi ng totoo at siya ay nag-oath para Oo. magsabi ng totoo. Tama, Si tama. Doris kanina, bago lang natin alisan yung Pogo, may point siya kaninang ni-raise about the structures eh. Yeah. Di ba may daming building, Oo. facilities, di ba may mga, May mga villa pa. sasakyan. Anong mangyayari dyan? Yan ba'y mapupunta sa gobyerno? Of course, Kanino of mapupunta course. yung mga properties na yun, Senator? Kung Nasa- bawal na yung Pogo. Oo, nasa gobyerno na yan ngayon, yung nasa Porac, nasa Bamban, Ah, at ibang mga maganda. ibang mga Pogo Hub pa na na-raid. Yan ay nasa gobyerno na ngayon. Magandang balita yan. Na yan ang gusto ko na masequester ng gobyerno yan. At gagamitin ng gobyerno para magkaroon ng income ang kung saan man yan na nanayon o syudad. Okay, so hanggang dito na lamang tayo mga ka-good news. Antabayanan natin ang susunod na mga updates tungkol sa balita dito sa Pugo at kay Alice Goo. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.